Anong kapatid mo? May kaldero. Okay, may kawa. Okay. Oh, actually, mga friend kayo nakakarinig pag lasing na ako. Hindi ko naririnig. Hindi ko lumalabas yung kaluluwa eh. Oo. Di ba? Ang babait ko mga tao dito, no? Ang pinakamaganda kumpara sa inyo, Ina Evans! Ako si Ina Evans. Minsan tinatawag din nila akong Ivana Alawi. Ako si Ate Dick sa social media kasi ginagaya ko si Roderick Paulate. Yung mga content ko before mga hello mga baklang to. Baklang ako! Ikaw! Babae ka nga pero mukha ka namang lalaki! Minamanage ako ngayon ni Mime, ni Vice. So, siya yung manager ko. Tapos, nagbukod sa content, nakatawid na rin tayo fortunately sa hosting, acting. Tsaka, baklang kanal pa din. Okay, class. Student number 1. Paano nagsimula? May name-plate ako na. Joke lang. Hindi, actually, sobrang problematic ko nung kabataan ko. Like, aminado naman ako. Kasi ngayon, hindi lang halata, mukha lang akong 20 plus, pero I'm 35 already. So, medyo kumalma na ako. Parang, pero nung bata ako, ganyan lang, kasing bastos ng bunganga ng mga lalaki. Ng mga lalaki kanina. Wala akong masasabi, basta kumanda ka sa akin mamaya. Isa lang masasabi mo dyan. Baby, bigyan kita. Ganun. Yung youthful energy. Pero isipin mga video akong nagwa-viral sa social media, like dating-dati pa talaga. Yung mga panahon na wala pang TikTok, makakagawa pa lang ng Twitter. Pero mga video na nakikipaghalikan ako sa mga lalaki, ganung level. Mga lasing ako, talagang problematic siya if I may consider it right now. Pero way back then kasi naman, 10 years ago, sobrang different ng concept ng social media. So, ayun. Tapos, nung nag-pandemic, doon namin na-discover nakaboses. Kaya ko palang gayahin yung boses ni Roderick. And doon naman ako na-discover ni Mime. Nagkakilala kami. Tapos, ayun na, tuloy-tuloy. For the past 3 years naman, tsaka na gumawa ng maraming content. Kaya, mas nakilala ako as Ate Dick. Actually, Ate Dick, ano natulog? Ayun, ganun lang na. Ganun lang siya. So, lately lang din pala yung na-realize na kaya mong gayahin si Roderick Paulate. Oh, actually, mga friend kayo nakakarinig pag lasing na ako. Hindi ko naririnig. Hindi ko lumalabas yung kaluluwa eh. Di ba? Ang babait ko mga tao dito, no? Pero kaya mo naman na po siya gawin kahit hindi ka lasing. Yes, ngayon kaya na kasi parang kung kunwari may dapat kasi pag di ba pag gumagawa ka ng content, alam mo yung target market mo. Like, ano bang market mo? Ako parang market ko noon, medyo okay na kasi ako sa LGBT community. Parang marami na akong kilala doon, may network na ako. So parang ang gusto namin ni Vice, makuha namin yung target na kahit mga matatanda, lolo, lola, ganyan, nanay. Kasi malaking demographics din sila in terms of makikilala. Lalo na kung balak mong hindi lang mag-stay sa social media na gusto mo rin talagang mag-branch out like in TV, in film, in theater. So, ayun, inaral ko, pinanood ko yung mga luma niyang mga movies, mga interviews niya. Pinapractice ko na, ayun, na kahit nasusuka na ako sa boses ko minsan. Okay naman. Yung transition ng Roderick, magaling ba? Si Roderick yung isa magaling. Tapos galing yung transition ng basta sa akin, pa rin amazing. Thank you. Yeah. Okay, so
napakahirap maging content creator, no? Kasi trabaho siya eh. Pero nakakatuwa rin naman kasi napakadami kong nakikilalang mga bakla. Kagaya nyo. Walang channel. Yes, pretty girl. What's your name? May kawa? So may, anong kapatid mo? May kaldero. Okay, may kawa. Ang ganda naman ang name, may kawa. If you're not a content creator now, ano ka? Adik. Joke. Charot, joke lang. Sorry, hindi ko pala naano kasi sobrang yung humor ko kasi diba sobrang dark niya. Mga timpayaman levels kasi yan yung mga barkada ko. So, siguro nasa call center pa din. 13 years akong nagko-call center kasi bago ako pumasok. Parang may mga pasundot-sundot lang na nagko-call center ako na extra sa ganitong film, extra sa ganyan. Pero wala pa yung naisip ko na pwede akong kumita at pwede kong maging trabaho talaga yung content creation. Kasi right now, di ba, lalo na pag mga magulang natin, hindi sila masyado naniniwala na trabaho at profession na talaga yung content creation. Sa mundo natin ngayon, kasama na siya talaga sa, pwede mo ikabuhay talaga, ikayaman, di ba? So, ayun, hindi ko siya, parang feeling ko ng comfort zone ko yung call center na basta mahalaga sa akin, may sweldo ko na dadating ng 15, 30. For 13 years, ganun yung buhay ko hanggang sa, nung pandemic nga, tinry ko na parang, what if na itry ko siya. And so far, so good naman. May mga ups and downs. Hindi ko naman masasabing andun na kami. Nandun na ako sa gusto ko talaga. Pero at least, nakaakyat ka na konti. Malayo pa, pero malayo-layo na din. Parang ganun. Bigyan nyo na lang po kami ng advice. Kung ano po yung ma-advise sa amin as content creator. Kung paano po namin gagamitin yung aming social media accounts to inspire other people kagaya po sa sabi na yung practice. Ang pinaka-problema kasi natin ngayon, na napapansin lang din namin, sobrang dami ng gumagawa ng kahit anong content just for the sake of virality. Yung parang, ang gusto nila lagi, maraming views, maraming followers. And of course, gusto naman talaga natin yan. Yan naman yung goal. Kasi kung wala rin namang kukuwang trabaho sa atin. But more than that, di ba, yung substance kasi, parang, siguro ako, ma-advise ko lang, wag na. Like, ako, sa totoo lang, hindi naman yung mga views ng mga content ko, hindi naman siya laging ruro. May mga moment talaga na, minsan, may TikTok ako mga 500, 300, and that's fine. Kasi at least, ang in-upload ko, something that I love doing. And something na alam kong won't hurt, won't affect other people. Diba ganun? Kasi parang kung lagi mo lang goal, ay magkaroon ng maraming views, maraming followers, mawawala ng soul yung ginagawa mo. Kasi sobrang desperation mo gumawa, kung ano na lang naiisip mo. Diba? So ikaw, kung ang goal mo, magbigay ka muna, ano bang target, sino ba munang target audience ko? Like, mga kasing edad ko ba? Or mga matatanda ba? Or mga lalaki ba, babae ba, magtingin, yun muna, isipin mo yung demographic mo, kung para kanino yung ginagawa mong content. Like, ngayon, kung para ganyan na, is it okay na kahit mga bata, kahit mga minors, pag napanood, okay lang, or pang 18 and above yung mga content mo. Kasi ako like ko sinasabi, yung bibig ko parang inidoron sa tanas, talagang hindi siya pwede pambata. So, laging 18 and above yung demographic ko. And then, after that, pag gumawa ka ng content, isip ka lang na hindi makakapanakit ng ibang tao, hindi makakatapak. Hindi ka makakadagdag sa problema. Kasi di ba parang napakadaming problema sa current political climate natin. And kahit even in ourselves, lalo na kayo, yung ibang yung mundo ng Gen Z ngayon. Ako nga naloloka na ako minsan iniisip ko kasi feeling ko kasi lagi 26 lang ako. Pero at the end of the day, 35 na talaga ako at napapagod na ako ng mabilis. So, sinasabi ko lang lagi na gawa ka lagi nung content na 10 years after pag binalikan mo, mapaproud ka pa din sa sarili mo. We are the House of Collab Season 8! Konnichiwa, Tashiwa, Keito Maekawa, the 23-year single mom from Nueva Ecija. Gusto ko lang i-shoutout si Rosky.
Comment down your favorite content creator kung gusto mo rin ma-shoutout dito. Please like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell down below for you to be updated on the House of Collab Season 8.